Hindi talaga akong swerte sa mga ganyan, mga raffle draw. Ito, sabi ko sa inyo, every station guys, may mga lockers. Ayan this time for a change, diba? At least, sabi ko nga sa inyo, may mapapakita ko sa inyo. Dito siya inuubos na talagang bago ko umuwi kasi alam kong babalik ako. Diba guys, sobrang dali lang mag-claim. At ang maganda dito guys, may Family Mart, merong 7-Eleven. What's up everyone? It's me again, Mark Paragas. Another day, another travel vlog. Natatawa lang ako sa sarili ko kasi talagang lagari tayo. And sabi ko nga sa inyo guys, di ba, na marami tayong nakalatag this year 2025. And syempre wag niya natin patagalin. I would like to welcome you guys to Taiwan, Tai 3, Tai 2, Taiwan. So guys, nagbabalik tayo dito sa Taiwan this 2025. Kung tutusin, parang first time natin this 2025 here in Taiwan. Ang last Taiwan natin guys, kasama pa natin si Shane. That was January 2024. Actually, tama, Taiwan yung naging pambungad natin guys. First international flight natin. And sabi ko nga sa inyo guys, kapag bumabalik tayo sa mga bansang napuntahan na natin, well, marami tayong pwede pang i-showcase kasi nakakahiya naman kay Taiwan. Marami pa talaga tayo guys hindi napuntahan. Kaya ito, mag-isa lang ako at nagbabalik dito sa Taiwan. So guys, syempre, I will give you more information about yung mga step-by-step process, mga guide. This video is all about what are the things that you need to do on your first hour here sa Taiwan, Taoyuan International Airport. Tapos syempre, same goes with mga attractions na pwede natin puntahan at iba't iba pang ganap dito sa Taiwan. Okay? Bali guys, we flew via Cebu Pacific and our flight time took us approximately 2 hours and 20 minutes. Para lang siyang kasing layo din ng Hong Kong, tapos ganoon din kasing layo ng Da Nang, Vietnam. Unlike pag Thailand kasi 3 hours, pag Singapore 4 hours. So anyway, going back, ang ground temperature na in-announce ni Cebu Pacific ay 14 degrees Celsius. And look at me, immune na tayo guys sa lamig. Kaya wala yan. Wala yan. Basta gusto kong maglakad-lakad habang malamig para hindi tayo masyadong, alam mo yun, pinagpapawisan. Nakakapagod pero hindi ganun nakakapagod talaga na may kasamang pawis yung mga ganun. And by the way, there's no time difference between Taiwan and Philippines. So wala tayong magiging problema sa time management sa mga pag-i-schedule ng mga vlogs natin. And actually yun lang. Pag-arrive natin, papakita ko sa inyo kung saan tayo nag-arrive. Tapos dire-diretso na tayo hanggang sa makalabas ng Taoyuan International Airport. And by the way, we're going for a DIY again. DIY transfer from here going to our accommodation. So last time na nag-Taiwan tayo guys, nag-transfer tayo kasi dumating tayo dito ng madaling araw. Alam nyo ba yun? Madaling araw tayo dumating dito. Kaya this time for a change, diba? At least sabi ko nga sa inyo, may mapapakita ko sa inyo. Okay? Actually guys, after to ng Boracay natin, diba? Wala akong masyadong wala akong naisip na itineraries. Actually, wala akong nagawa. And sabi ko na lang, sige, gagamitin ko na lang si Klook as my reference para makita ko kung ano yung mga pwede rin puntahan, yung mga pagkakasunod-sunod na pwede nating i-book, malay nyo naman, para wala tayong kahirap-hirap. At saka meron din tayong mga DIY. Siguro i-explore natin yung ibang part ng Taipei na mga hindi natin napuntahan, pero kung babalik man tayo sa mga napuntahan natin last year, syempre iba pa yun. Last year na yun, baka may update ngayon 2025, diba? Okay, so wala na masyadong dada. And dito tayo, pakita ko sa inyo. Ayan guys, dito tayo nag-arrive. Ito yung arrival gate natin, B5. And now, let's proceed to the arrival. So, just follow the signs. Alam nyo naman yan. So, meron dito bilihan ng mga alcoholic drinks. Same goes doon sa tapat. But, dito tayo pumunta. Meron naman dito guys, mga airport guide map. Kung gusto nyo lang, kung naliligaw lang kayo. Pero, kabisado naman na natin to. So guys, bali magiging bahala na yung the entire vlog natin dito sa Taiwan. But syempre hindi pwedeng hindi maging productive. Akong bahala sa inyo. Akong bahala sa inyo.
Alright, so first guys, meron tayong dadaanan na parang scanner kasi bawal magpasok ng mga plants and animals dito, like mga livestock, mga ganyan. Bawal guys. Huwag nyong subukan kasi automatic grabe yung fine. Kasi nga 'di ba, yung mga ganon is mostly nagki-carry ng mga diseases, kaya bawal na bawal dito. Okay? So here it is. Ito ang itsura niya guys. Hindi pa ito yung pinaka-arrival ha, kasi may dadaanan pa tayo ng scanner. So anyway, pakita ko na sa inyo, may Taiwan Tobacco Liquor dito, store. Ayan. Tapos dito, ayan, meron ng Mega Bank ATM kung gusto niyo na mag-withdraw dito guys. Mega Bank talaga. Cha. Tapos ayun, meron doon go straight, going to prepaid SIM, traffic card, easy card, and iPass kung gusto nyo bumili. Ayan, diretso lang daw doon. Pero tayo guys, mag-iisim tayo. Magmuna tayo dyan, and dadaan tayo sa animal, plant, and quarantine. So ganoon muna tayo. Dadaan tayo sa scanner. Ayan, so guys, kakalagpas lang natin ng quarantine. So bawal guys talaga magdala ng plants or meat or anything. Anything. So ngayon pipila tayo dito sa immigration. And by the way guys, meron ditong e-travel din or arrival card. May options kayo na mag-fill up online or fill up pagdating nyo dito. So walang kaso yun, okay? So tayo kasi nakapag-fill up na tayo online, so pipila na tayo dito. And look at the line. Though ano naman guys, binibigay naman siya sa mga airlines during the flight para makapag-fill up kayo ahead of time. So humingi na lang kayo ng mga copy, katulad nung sa atin sa Cebu Pacific. Humingi tayo ng copy and di ba tayo nag-fill up. So ayun. And look, welcome guys to Taiwan. Dito, mas maganda dito sa kabila. So diba, ano naman dito guys, free wifi naman. Ayan, scan nyo lang yung mga QR code. Mga po namin. Sige, mga baby ko nandun. Alright, pila na tayo. Kita tayo later. Bye. 1 hour later. Alright guys, so nakalagpas na tayo sa immigration. Alam niyo ba na grabe yung haba ng pila? Parang tinalo pa yung ano natin, immigration natin pagpapalabas tayo ng bansa. Dito sa pagpasok, okay, parang nasa ano, parang almost 1 hour yung pila. Gutom na ako guys, kumukulo na yung tiyan ako. So anyway, saan ba tayo? Isa na lang yung luggage ko. Nakakatuwa, tinatanggal nila. Ayan o. Sorry naman kasi ang tagal ng immigration. Ayan siya. O diba, spray natin. Arte no. Ayan, so we are done. By the way guys, if ever naman na kanyari nakalimutan nyo mag-fill up ng travel form or yung arrival card, either online or paper, pagdating nyo dito, since mahaba yung pila guys sa immigration, pwede kayong mag-fill up habang nasa pila kasi may makikita kayong maraming QR code. So scan nyo lang, basta nakakonect lang kayo sa internet, then good to go na yun. Okay, so alam nyo ba, kwento ko lang, share ko lang kung hindi nyo napanood yung Taiwan namin ni Shane. Di ba bawal magpasok ng mga live stocks or basta mga meat, mga plants, kahit luto bawal na bawal. So nangyari guys, kasi sa Cebu Pacific, parang hindi ko alam kung error ata yun. Basta nagka-error siya na pag-book namin, nagkaroon bigla ng meal. So yung meal na yun guys, hindi namin kinain during the flight. So tinake out namin. Pagdating namin sa pila dito sa quarantine, nakita ko na, sabi ko, bawal ata to kasi may mga nakalagay ng fine, mga ganon. Ang ending, buti na lang, hindi kami siningil. Kumbaga warning lang na bawal nga kasi talaga magpasok ng mga ganon, mga pagkain. So pinaiwan lang. Pero yung iba, alam nyo ba, ginagawa, yung mga nahuhulihan, yung mga nakoconfiscatean ng pagkain, kinakain nila on the spot. Since sayang, kakainin. Ganun ginagawa nila. Basta food are not allowed, plants are not allowed, anything ha.
para hindi kayo mag-fine, and umaabot dito guys ng 200,000 NTD yung mahuhulihan. Or kung meron naman kayong dala guys, make sure na i-declare ninyo para at least ma-check yung mga dala ninyo. Tapos, alam niyo ba guys, na kwento ko lang ulit, share ko lang ha, na bago mag-pandemic, guys, nandito kami, as in bago mag-lockdown, March yon, naalala ko. Ano na yon, umusbong na yung yung mga balita na magla-lockdown yung ibang bansa. Syempre may flight tayo. Nag-push pa rin kami. Pero pagdating namin dito, mga naka-face mask yung mga tao. Syempre kasi pag malamig din yung weather dito, automatic mga lokal is karamihan nagpa-face mask kasi nga uso yung sakit. Sakto yon. Buti na lang guys, umabot kami, taka-uwi pa kami ng bansa kasi right after nun, talagang totally lockdown. Walang pwedeng umuwi, stranded lahat. So yun, share ko lang. Pero marami kami napuntahan, pero hindi pa ako nagbablog kasi nun. Marami na ako napupuntahang bansa guys, na hindi ko lang nabablog kasi hindi pa tayo vlogger. So ngayon, kaya parang pag pupunta ako sa mga bansa, kunwari mga Taiwan, Hong Kong, Thailand, kaya parang tingin nyo, kabisado ko na kasi nga nakakapunta na ako ilang beses. Ngayon, since nagbablog na tayo, ituloy na natin ang kasiyahan. Alright? So sige, we are done. Ayan guys, dito, bababa lang kayo dyan. Ito na ang luggage claiming area. Okay? Sabi kasi ni Cebu Pacific number 1. Buti na lang hindi ako dumiretso doon, ang layo. Tapos biglang nakita ko dito, nakasign na yun, 5J312 arriving Manila. Tapos nakita ko na yung luggage ko dyan. So ganun guys, make sure na nagbabasa kayo. Basta kumbaga parang maging aware kayo sa mga nangyayari sa paligid niyo. Okay? Tapos, pakita ko sa inyo may mga bilihan na dito ng SIM card. May bilihan ng SIM card dito. Merong China Airlines, may Starlux, merong currency exchange. Ayan. Kung gusto niyo magpapalit na ng pera ninyo, ayan, go na go kayo dyan sa Bank of Taiwan. Okay, 1 NTD or 1 new Taiwan dollar is equivalent to 1.77. So ganun yung conversion natin every time na may bibilin tayo. And nag-iisip akong, di ba nasabi ko sa inyo guys na meron tayong meron pa tayong Hong Kong dollars, meron din tayong Thai baht, pero babalik kasi tayo ng Thailand guys anytime soon, kaya abangan nyo yan. So yun, iniisip ko kung magpapapalit pa tayo or wag na. Pero magkano ba ang Hong Kong dollars? Check ko lang ha. Meron akong 2,000 dito, papapalitan ko. Nasa 8,438 pa. Sige nga. Kasi iniisip ko actually mag-withdraw or magpapalit. So magpapalit na lang muna tayo. Okay? Wait lang. A few moments later. So ayun, meron na tayong pera. Pinapalitan natin yung ating natirang Hong Kong dollars. Tapos may natira pa akong 200 Taiwanese dollar from last year. O diba? Ganon. Nagtatabi kasi ako guys pag nag-withdraw ako, sobra-sobra. Tapos nagtatabi ko naman. Hindi ko siya inuubos na talagang bago ako umuwi kasi alam kong babalik ako. Tapos dala ko rin yung mga coins ko na natira from last year. Ayan, nilagayan tayo. Cebu Pacific, palagi tayo nananalo dyan. Sa mga pakulo nila during the flight. Pero most of the time ano lang yun, domestic. So anyway, we are done. Pakita ko sa inyo hanggang makalabas tayo. Tapos next is the Lucky Land. Check natin kung lucky tayo today. Kasi last year hindi tayo nanalo. Okay, wait. So ngayon nasa labas na tayo. And next natin is the Lucky Land. So ito guys, ang promo ng Taiwan na pwede kayo manalo ng 5,000 NTD either for accommodation or for transportation and groceries, yung mga ganon. And make sure na you register at least 7 days up to 1 day before your arrival. Okay? Dapat hindi within 24 hours. And this will last until end of June 2025. Pag nakapag-register na kayo, meron yung QR code. Yun ang i-scan ninyo and check your luck. Check natin. Yeah, man? Okay, thank you. So, English. Start. Scan. Yan. Ang gagawin? O, diba? Wala na naman. Ano ba yan? Lugi. Maraming nananalo guys, pero yun nga lang, hindi talaga akong swerte sa mga ganyan, mga raffle draw. Wait, hindi talaga. Ano ba yan?
So anyway, after that guys, meron dito ulit mga ATMs, may money changer. Tapos if ever kumuha kayo sa Klook, basta dito yung ano ninyo, dito yung pick up ninyo na pinili ninyo, hanapin nyo lang siya dito. Pero hanapin natin kasi kukuha ako. Wala pa talaga akong kinukuha guys sa Klook. So kukuha tayo ngayon. Hindi nga naman tayo nagmamadali, di ba? Currently guys, it's 11:20 AM. Ito yung weather, medyo gloomy. And by the way, if ever pala darating kayo dito ng mga madaling araw, like yung mga red eye flight ninyo or basta ganon, sarado lahat dito guys. Okay? Sarado lahat ng mga shops. Wala kayong i-expect kundi ATM lang. Pero itong Lucky Land 24 hours to. The rest is sarado. Kaya if ever kukuha kayo ng any Klook items or SIM card, Easy Card, mga ganyan, may options kayong kunin siya sa Taipei main station na. Pero nag-open lang yun ng I think 5:30 to 6, basta ganon. Anyway, upo muna tayo kasi we are done here. Sige, libutin natin, ha? So ito yung ATM na sinasabi ko sa inyo. Dito tayo lumabas. Ito yung ATM, Mega Bank. Tapos pupunta pa tayo doon. Pero for now, pakita ko dito sa inyong kabilang side. Iniisip ko charot lang. Dito muna tayo. So may tourism, ayan, service dito kung may mga questions kayo. Tapos may lift kung gusto nyong bumaba. Tapos ito, bigay ko sa inyo yung directory. So MRT or to high speed rail doon sa kaliwa, bus to city dito. Parking dito sa kanan, taxi sa kaliwa, SkyTrain to Terminal 2 is sa kaliwa, tour hotel bus service sa kanan, convenience store sa kanan, which is ito yun. Okay? Ayan, may mga bilihan ng SIM card dito guys, pag ganitong umaga. And this time guys, since kailangan natin mag-upload, mag-edit ng mga vlogs, then kinuha ko unlimited. Unlimited for 3 days lang naman. Tapos ayun, katabi ng mga SIM card is my currency exchange again, tapos may ATM. So check natin kung mauubos natin yung 8,000 NTD. Tapos may vendo dito for drinks. And then meron ditong spot para magpa-picture. O diba? Tapos ito, merong SIM card dito sa number 6. Bilihan din ng SIM card dun sa dulo. Tapos pag bumaba na kayo dyan, yan na yung papunta ng Basta City. Actually guys, ang gusto kong kunin is meron silang fun pass. Yung fun pass na kinuha natin last time is 3 days. Bala kong kunin ulit yun. Tapos i-check natin kung ano yung mga pwede natin puntahan na hindi namin napuntahan last time. Pero meron tayong mga pupuntahan na napuntahan natin with Shane. And then, ang maganda dito guys sa Klook, meron din silang SIM card, meron din silang unlimited MRT ride for 1 day, 2 day, or 3 days. Tapos may Easy Card din na binibenta. Basta anything na kinuha ninyo sa Klook, you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount up to 5 times use per account. Okay? So uupo lang tayo guys muna. Bumuna tayo doon sa dulo para check natin sa Klook. Gutom na ako pero hindi naman tayo nagmamadali. Kasi nga, alas 2 pa yung check-in natin sa Simending. A few moments later. So ayun guys, kumuha ako ng mga bagay-bagay sa Klook. Habang nandito tayo, kumuha tayo ng Taipei Fun Pass for 3 days yon. So ibig sabihin, magkakaroon kayo ng unlimited rides sa MRT. Tapos mga bus dito guys, basta as long as hindi 4-digit number. Tapos may mga free entrance na kayo sa mga attractions once. So that will last for 3 days. So kailangan iplanuhin nyo guys kung anong uunahin nyo hanggang 3 days. Kumbaga, and once na makuha nyo na yung card, once na ginamit ninyo, automatic mag-run na yun guys. Kasama na yung Maokong Gondola, Taipei Zoo, kasama na yung Taipei 101 Observatory, and marami pang iba. Pero syempre, I will show you more of that bukas. Bukas tayo mag-start. Kasi sayang yung oras kung ngayon natin i-activate. Kasi 11:30 na. Tapos kumuha din ako ng Taipei Metro MRT. Unlimited yon for 1 day. So sa susunod pa na araw, magkakaroon tayo ng unlimited ride sa MRT kahit saan tayo pumunta, kahit saan yung gustong pumunta, pwede. Okay? Tapos kumuha din tayo ng Taoyuan Airport MRT ticket na round trip na yon para hindi tayo mahirapan pagbalik natin dito. Tapos itong mga to is hindi dito yung pinaka pick up point niya.
So, yung Taipei Fan Pass is, ang redemption niya ay dun sa dulo. Number 1. Kasi ito, number 6 yung Wi-Fi rental na to. So, number 1 tayo. And then, check pa natin yung iba. Yung Metro, yung MRT. Oh, dito rin. Pwede rin pala dito. Oh, ito, number 6. Ito siya. Yan. Yung Taipei Fan Pass is sa kabilang dulo. Tapos dito guys, dito natin kukunin yung MRT Unlimited ticket natin for 1 day. Since nandito na tayo, unahin muna natin yung MRT Unlimited, okay? Ayan, sobrang dali lang. Pinakita lang natin yung QR code, hindi na kailangan ng passport. And then, meron na tayong unlimited Metro Taipei MRT ride for 1 day. Once na ginamit nyo siya guys, automatic kahit anong oras mag-activate yun. Hindi siya like 24 hours mag-i-end siya like 11:59 PM. Okay? So kaya mas maganda, pagising nyo sa umaga ng alas 6, gamitin nyo na siya. Though hindi siya, kumbaga parang technically hindi siya 24 hours na nangyari 10 o'clock ngayon tapos kinabukasan ng 10 o'clock, hindi. Within the day, 11:59 PM. So we are done sa isang ticket. Tapos yung Taipei Fan Pass naman kukunin natin sa kabilang side. Ito pala guys, yung arrival hall nila is same ng arrival sa atin na maraming naghihintay, pero ang pinaka difference lang is may mga upuan dito, sa atin wala. So dito tayo sa kabilang side na hindi pa natin nalibot. Kung may mga sundo kayo, nandito yung mga flight details. Tapos meron ditong boba milk tea. Tapos ito, car rental guys, and limousine, may taxi service din. Tapos may money exchange ulit dito. Ayan. May ATM din. Tapos at the same time ito rin, Bank of Taiwan. Maraming Bank of Taiwan pala dito guys, nagkalat, hindi nyo magiging problema. Tapos ito, bilihan ng pasalubong. And then dito tayo sa number 1, dito sa kabilang side. Tapos dito tayo bababa. Susundan lang natin guys yung MRT. Dito pala kaliwa. Hindi tayo bababa guys, sorry. Kakaliwa tayo. Follow the signs, di ba? Kasi nga, ang baba pala is mga hotel bus, car park, bus to city. So yan MRT. Naalala ko na. Susundan natin yan. Pero for now, kunin natin yung isa pang ticket. Yan, mga rin pala dito, Wi-Fi rentals. Dito nyo rin sa Solid. Diba guys, sobrang dali lang mag-claim. So yung Fan Pass natin, ito na siya. Ganun din, same ng unlimited MRT natin. Once na ginamit nyo na siya, kunyari ngayon, currently is 11:45 PM, automatic magra-run na to ng 3 days. Basta bibigyan ko kayo ng marami pang information, and meron na rin siya kasamang Fan Pass Taipei to get more information on how to use this card, pati yung mga instruction on how to go to Yelyu, to Jufen, at saka mga Shifen, yung mga ganon. Yan, papakita ko sa inyo yan. I-discuss natin yan para magkaroon kayo ng idea. Tapos tomorrow na lang siguro simulan natin to. Okay? So, we'll proceed this way. Going to MRT. And then, i-claim naman natin yung isa pa nating unlimited na MRT ride or airport train para makasakay na tayo going to Ximen. Okay? Tapos ituturo ko sa inyo guys kung paano pumunta. Syempre, DIY nga to, di ba? Di ba? Di ba? Gutom na ako. Alright guys, so follow the leader. Follow the leader, leader. Charot. Ito, may makikita kayong easy fly dito. Like right after kung saan nyo kinuha yung inyong Fan Pass sa booth number 1. So hindi siya hindi to. Doon tayo sa MRT mismo. Follow the signs. Hindi kayo maliligaw. Diba? Hindi tayo nagmamadali. So bali, yung gagawin natin guys is magpapahinga muna tayo kasi galing tayong diba? Galing tayong work. Nakaidip naman tayo sa plane pero hindi ganun ka-idip na talagang bonggang-bongga. Kailangan natin matulog kasi kung hindi baka magkasakit tayo. Wala tayong magawa dito. Since DIY to, papakita ko sa inyo yung ating accommodation para makonsider nyo if ever na pupunta kayo dito. If ever naman na hindi pa tayo makakapag-check-in, labas lang tayo para kumain and then pahinga. Tapos magkakaroon tayo syempre ng unang-unang vlog na like activity na gagawin is magkakaroon tayo ng Ximending Night Market Tour. Ganon.
Ayan, dami tao. Dito pala guys yung ano, departure hall pala to ha. Ayan, departure hall to. Ito siya. Kapag pauwi na kayo dito, ang Cebu Pacific ata is nasa dulo. Dito yung departure hall, dun yung arrival hall. Same floor lang silang dalawa. Tapos ito na, going to MRT, tapos high speed rail. Bababa tayo dito. Pero may luggage tayo. Dito tayo. Tensiana, tan-tan-tan. Basement 2. Ayan, pag umakit kayo dyan guys, departure hall ulit. So nag-elevator lang tayo kasi meron tayong luggage. Pero dito tayo kakanan. Ayan o, follow the signs. Ngayon nakikita ko na. Bawal na kasi guys yung ano dito, trolley. So kapag may mga dala kayo, iwan nyo na dito. Ayan o, diba? Huwag kayong maging pasaway. And ito na siya. Dito nyo kukunin yung inyong MRT ticket na kinuha sa Klook. Alright guys, so we got the token. Yun yung magiging token nyo guys or ticket pag sakay ng MRT, yung airport MRT. Ganito siya. Parang sa ano, yung airport train din ng Thailand, ng Bangkok, diba? Ganito. So, since round trip guys yung kinuha ninyo, dalawang ganito yung binigay sa atin. Itago nyo kasi yun yung gagamitin nyo pag pabalik dito. Tapos, ang maganda dito guys, meron binigay na voucher na 100 NTD. So, check ko mamaya kung para saan yun. And for now, lakarin na natin. So, yung airport na to guys, yung airport train na to is going hanggang Taipei Main Station. Tapos, nilipat tayo ng train going to Ximen. Okay? So, may koko dito oh. Easy fly ulit. Pero, pwede yata dito, pwede dito. Pwede doon sa kabila. So, dito, ang bilihan ng ticket, yung vendo machine or vending machine. Kapag ito, pakita ko na lang sa inyo para mas mabilis sa explain. Ayan, if ever may mga easy card na kayo guys, ito pang top up ng card, pang single journey ticket. Ayan, kung gusto niyo na kunyari pupunta lang kayo sa isang lugar tapos hindi nyo pa alam kung ano yung susunod yung pupuntahan, then pwede yan. Single journey, may ATM dito, tapos vending top up din ng card. Alright, so hindi tayo kumuha yan kasi meron tayong unlimited ride. So, check lang natin kung saan tayo bababa. So, bali, ito yung MRT. Yung kulay violet na yan, guys. Nasa T1. Nasa T1 tayo kasi may T2 din. Tapos, isa, dalawa, tatlong stop going to dulo, which is the Taipei Main Station. So, dyan tayo pupunta. Okay? Tap nyo lang to ha. Huwag nyo iuhulog. No, you need when you get out, you need to drop it. When I go out. Yeah. Asan si Kuya? Naliligaw at. Then, naliligaw ka ba? Kita tayo sa baba. Sabi ko bakit ganito yung view natin, parang mountain, tapos ang daming puno. Yung pala, hindi kasi natin ito na-try last year kasi nga kasi nag-airport transfer tayo kasama si Shane. So sinundo tayo, kumuha tayo ng airport transfer kasi nga madaling araw yung dating natin nun. Diba wala masyadong bukas na store, tapos wala ring train syempre. Pero ngayon, since maganda yung ating flight na kinuha, ayan, nag-DIY talaga tayo guys. Ang naaalala ko, pagbaba natin ng Taipei Main Station para makalipat tayo ng Banan Line, yung blue line,
going to ano na yun, Ximen, is mahaba-habang lakaran. Alright, so yung biyahe na to parang mga 20 to 25 minutes guys, going to Taipei Main Station. See you later na lang, okay? Okay, bye-bye. So guys, nandito na tayo ngayon sa Taipei Main Station. And by the way, 38 minutes pala yung biyahe. Hindi siya 20 to 25 minutes. Tapos nakatayo tayo. Sakit na ng paa ko. Tapos by the way, I just want to let you know na aside from the airport, baka magkamali lang kayo, pakita ko sa inyo. May tinatawag na express train, yung purple train guys. And meron din tinatawag na commuter train from Taipei Main Station. Dadaan din naman ng airport pero mas matagal. Okay? So wag nyong susubukan gamitin yung commuter train pag gusto nyo pumunta ng airport or kung galing kayo ng airport kasi mas mabilis ang express train kasi 38 minutes to guys from airport going here sa Taipei Main Station. Tapos ito naman kapag tinake nyo 56 minutes. Ayan, so nandito na tayo sa Taipei Main Station and sundan lang natin ang ayang sign na yan. So nandito yung Banan Line going this way, Taipei City Mall. Churut mag-CR muna tayo, naiihina ko. So since tapos na natin gamitin ang ating token, iuhulog na natin siya dito. Ayan, token. Sa mga train station guys, katulad nito may nakita agad ako na pwede nyo makonsider ang locker. Ayan, may large, may small, 40 NTD for 3 hours, tapos ang large is 60 for 3 hours. Alright guys, so nandito na tayo sa parang ground level or ground floor ng Taipei Main Station. Sundan nyo lang yung signs kasi every time na paakyat tayo guys or pababa, hindi tayo pwede sa escalator kasi sabihin tayo mag-lift. So nakalagay dito yung Banan Line dito daw sa labas, tsaka yung red line. Ayan siya. So may mga close pala kasi naalala ko before na parang wait lang, dumaan kami sa dumaan kami sa ilalim na mismo. So ngayon lalabas tayo guys, tapos iikutin natin to, hanapin natin yung MRT. Ayan o, may temporary close. So mga close yung mga halos daanan dito. Okay, so ang gagawin natin, hanapin natin tong Banan Line and lalabas na tayo. Ayun na siya. Yan na guys yung dyan tayo pupunta sa may Taipei Main Station na yan. Hanapin lang natin kung saan yung daanan. Dapat meron yan sa ilalim kaso yun nga, close. So ayan guys, nasa Taipei Main Station na tayo. So marami ang gate kahit saan kayo pumasok. Kasi pagpasok nyo, tara. Para nagigets nyo. So dito tayo papasok. Pwede rin naman sa kabila. Kasi pagpasok nyan, malaki yan. Follow the signs pa rin. Again guys, kapag pumunta kayo dito ng mga March or April, sabihin natin April, after nyo mapanood to, ayan, sarado yung mga daanan sa baba. Kaya kailangan nyo lumabas. Tapos, ito yung isa sa mga lugar kung saan kayo pwede mag-claim ng mga binili nyo sa Klook. Katulad ng Fun Pass, mga ganon. Okay? So, yan nakalagay. Hinihingal ako. Pero pakita ko muna sa inyo since nandito naman na tayo. Ayan, pakita ko sa inyo yung paligid. At saka maraming dito guys, bilihan ng pagkain. Loko. Welcome guys to Taipei Main Station. Pag mag-aano kayo guys, yung high speed train nila DTRA, dito yung mga ticket. Ayan. May vending machine, meron ding manual na mga counters. And look at that. Makakainan nyo sa taas. Look po, ang ganda diba? Tapos pwede kayong pumwesto dito, tumambay kung gusto nyo guys.
Oh. Background music, please. So pwede kayong tumambay dito, pwede kayong bumili ng pagkain, tapos mag-picnic kayo dito. Katulad ng mga yan. Ayan, tsaka yun. As in, hindi bawal. Yung nakakatuwa, di ba? Nag-a-attract sila ng mga kahit lokal, alam nyo yun, na pumeso lang dito, hindi bawal. Unlike sa atin, di ba? Umupo ka lang sa hagdanan, sa mall, bawal na. Tapos yun, may nakikita na akong signs dito ng Taipei Metro. Doon tayo, which is itong way na to, papunta doon. But let's enjoy the view. Alam nyo ba, kasi nung pumunta kami ni Shane dito, wala kaming video, wala akong vlog about dito. Pero hindi natin to guys susuyurin ha. Ano lang to, kasama pa rin to sa DIY transfer natin para naman ma-elib kayo kung gaano kaganda tong Taipei main station nila. Ayan siya, diba? Yeah, let's have a 360 view. Ayan, tapos dito tayo galing. And then yung Taipei Metro, ito may signs dito, papunta dito. Tapos look, may ganong effect pa. Ayan. Tapos nakakatuwa lang, ang daming luggages dito. Oh. Feeling ko may time yung train nila, TRA, or yung high speed railway nila, or yung HSR. Yon. Iba pa yung TRA guys sa HSR, okay? Okay, so we are done. Again, hindi natin ito lilibutin, pero makikita nyo sa mga second floor, maraming kainan guys. Gutom na ako, pero doon tayo sa Seamen kakain, syempre. And currently, it is, oh my god, tignan nyo, mag-1 na. Mag-1 o'clock na guys. Hindi ko napansin. O diba, sakto guys. Parang feeling ko pag nakarating tayo dun sa accommodation, pwede tayo mag-check-in. Eh di pahinga muna. Ito pa guys, syempre ibang vlog na yung ano natin, diba? Hotel tour, room tour, at saka walang breakfast. Basta ano, ang maganda dito, wala man tayong breakfast, pero may all day refreshments at saka all day snacks. Akalaan nyo yun. Nice. And ang pangalan ng hotel natin is Chow Hotel 3 kasi merong Chow Hotel lang. So it will be an 8 minutes walk from Seamen Station going to our hotel. And syempre sabi ko nga sa inyo, libre yung mga, may cup noodles ako nakita, merong basta mga tinapay, papakita ko yun. Kaya I'm super excited to show you guys. Kaya ngayon, tara na. Vamonos! Daming kainan no? Bango! Oh my god! Alam nyo ba, may kwento na naman talaga ako. Alam nyo ba na nung pumunta kami ni Shane sa isang, basta underground yon dito sa Taipei Main Station, ang sarap ng tinapay. As in freshly baked. Ay, masarap talaga. And for sure guys, yung mga karamihan sa inyo na gusto mag-Taiwan or mag-Taipei is mag-i-stay around Seamen Ding. So ito yung magiging DIY nyo guys kapag pupunta kayo ng Taiwan. So hanapin nyo lang from airport going to Taipei Main Station. From Taipei Main Station, go to Banan Line, Blue Line, and then yun na. Tayo mag-i-exit tayo sa exit 1. Exit 1 is sa Red House. Pero kung gusto nyo doon sa may Seamen Ding Night Market, take the exit 6. Okay? So guys, itong Taiwan, same na same to ng Hong Kong guys, na puro lakad. Kaya make sure na you're wearing comfortable shoes. Tapos, magdepende na lang yung mga OOTD ninyo if ever. Depende sa weather. Pero good thing ngayon is medyo malamig, pero ayoko mag-jacket. Though may dala ako, ayoko lang. Okay. So follow the signs. And we are now here sa Blue Line. Ito, sabi ko sa inyo, every station guys, may mga lockers. Ayan o. Diba? So hindi na ka mahirapan. Kunyari, nag-check out na kayo, edi iwan nyo dito yung mga luggage ninyo. Total, dito rin naman kayo magagaling for sure going back to the airport. Okay, dito tayo.
Ayan o, may lockers din dito sa baba. Ayan o. Ayan, lockers. Tapos may charging spot pa. O diba? Ang galing. Nakakatuwa lang. Convenience, grabe. Kaya ang sarap mag-travel guys. Marami kayong mapapansin. Marami kayong mako-compare talaga. Marami nang pwedeng tamaan kayo. Pero huling-huli na tayo guys. Pagdating sa transportation pa lang. Sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Thailand. Grabe, di ba? Tapos alam nyo ba, aside from itong platform ng mga train, meron pa silang underground mall. Pero hindi muna tayo pupunta doon, sa ibang araw na. Pagbalik na lang natin dito. Ang mahalaga, makasakay na tayo, makapunta sa accommodation at makakain na. Ayun. Tapos wala pa tayong ticket guys kasi hindi natin gagamitin yung unlimited ride natin bukas na. Tapos yung fun pass, feeling ko pagbalik na lang natin. Pero yung magiging naman natin, vlog is sunod-sunod, araw-araw. Pagbaba natin, doon na lang tayo bibili ng ticket. Ayan o, sarap o. Mga pagkain. Sige mamaya, doon na lang tayo sa Ximending. Kasi marami namang doon. Maraming bilihan ng pagkain. So baba muna tayo ulit. Tcharan! So guys, nasa Banan Line na tayo. Dito tayo papasok. Kaya nakita nyo, Banan Line tapos Chamshui. Siyempre Banan Line tayo. And then, you have the options na bumili ng ticket dito. Kung wala kayong card, pero kung may T-Pass kayo, yung parang pinaka octopus card nila, pwede kayong mag-top up dito. Mag-load. Kung wala naman kayo, pwede kayong bumili ng ticket doon. Tapos dito naman may ATM at saka meron ulit na parang easy card pang load. Okay, so syempre wala pa tayong gagamitin na card ngayon. Hindi tayo bibili ng T-Pass guys kasi nga may gagamitin tayo na unlimited ride. So ngayon may mga coins naman tayo, doon tayo. So anyway guys, puro pala to pang top up na mga card ninyo. Wala siya yung mga single journey ticket, mga ganun. Kundi ang choice nyo is bumili ng ticket dito. Okay, so yun gagawin natin. Ayun guys, pwede dito yung single journey ticket, 20 NTD. Pwede ka rin magpa-top up dito. 1 Siemens. Ayan, so anyway guys, ang single journey natin is ito, token ulit. Pero dapat card to eh. Hindi ko lang alam kung bakit. O dahil siguro single journey lang. Tara, same ng kung paano natin ginamit yung sa airport. Dito tayo sa malaki kasi may luggage tayo. Ayan o, follow the signs. Alright guys, so pagbaba natin, yun na yun. Sakay lang tayo ng train tapos bababa tayo ng Ximen Station. Isang station lang in fairness. And then, take the exit 1. Doon tayo lalabas sa Red House. Tapos doon na tayo magkita ulit. Kasi nga, ang bigat ng natin, nung luggage natin. Alright, so see you guys later. A few inches later. What's up guys? So we are now here sa exit 6 ng Ximen Station. Dapat 1 kasi hinahanap ko palagi yung elevator guys kasi nga dalawa yung luggage natin. Dapat dito tayo sa 1. So tatawid lang tayo guys tapos dire-diretsuhin natin to going to our accommodation. Check muna natin kung tama ha. Sige, tawid muna tayo dun sa exit number 1. Oh my god, makikita nyo ba yan guys? Si Mingyu. So dito tayo tatawid, going to Mingyu. Mingyu. So ito na actually yung Ximen guys. Dito nagiging night market to. Mamaya pupuntahan natin yan. Exit 6 talaga yung pinakaano nyo, point ninyo. Tapos ito yung syempre yung the famous Rainbow Pedestrian. Pwede kayo mag picture dyan, pero make sure na wala sasakyan kasi daanan niya ng sasakyan guys. And look oh, wala masyadong tao. Alas 12 na. Ay hindi, alauna na. Ito yung Red House. Yan, maraming shops na dito. May Nike, may Under Armour, may New Era. Yeah. Tapos may Watson, may H&M, may Adidas. Mamaya pupuntahan natin dito.
Tara. So dapat dito tayo guys mag-exit sa exit 1. Pero wala tayo nakitang elevator kasi going up. Ayoko magbuhat, no? So dito tayo dadaan. Ito yung Red House. Marami yung bilihan din sa gabi. Tapos ang tutumbukin natin dito is Family Mart. Pag Family Mart, kaliwa tayo. Tapos tatawid. Yun na. In fairness guys, malamig. Pero mas nangigibabaw yung pagod ko. Para pagpapawisan ako any moment. And then, alam nyo ba, kung gusto nyo guys mag-DIY, sabihan ko na kayo na nakakapagod. Kahit nasa Hong Kong kayo, nasa Thailand kayo, basta DIY, transfer from airport, going to the city proper, parang ganon. Ay, haggard kasi, ang daming lakad, tapos may luggage pa kayo. Pero kung may kasama siguro kayong bata guys, at saka senior, I would suggest book a transfer para hindi hassle yung ganito. Pero kung nagtitipid talaga kayo hindi naman tayo nagtitipid guys, hindi lang kasi natin ito na-try ulit, kaya parang tinry ko ulit siya ngayon. Ang ending nakakapagod. Wait lang ha. Oh, dahil dyan mali yung dinadaanan natin. Dapat dun tayo sa kabila. Dapat dun tayo. Pero okay lang kasi dun din naman yung tumbok natin. Ayun, so I would suggest guys, huwag naman kayo magtipid. Basta pag pupunta kayo sa isang bansa para magbakasyon, budgetan nyo na. At saka pag ano naman guys, pag nakuhaan yung flight, usually naman nagmumura yung flight pag madaling araw, yung mga red eye flight. Automatic yan, wala kayong choice kundi mag-airport transfer or mag-taxi, mga ganon. Kasi nga, walang way, walang MRT going to Ximen. Though merong mga bus, hindi ko lang sure kung anong oras yung last bus ride, pero i-check natin siguro yan pagbalik natin ng airport. Actually, check nyo na lang sa Google guys. Medyo nalito lang ako dun sa papasukan dapat natin, pero dito rin yung tumbok. Ayan o, naamoy ko na. Ay, sige, kita tayo dun malapit. Alright guys, so malapit na tayo sa Cho Hotel, pero pakita ko sa inyo, may isa kasing Cho Hotel na sinasabi ko, diba? So ito yon, yung Cho Hotel 1, parang ganon. And then ito, Cho Hotel 3, okay? Hindi ko alam kung may 2. So yun. At ang maganda dito guys, may Family Mart, merong 7-Eleven, diba? Nakakatuwa. Tapos puputulin natin yung vlog kasi yung DIY naman natin is from airport going to Ximen. And dito na tayo. Ayan, second floor guys, Cho Hotel 3. Pakita ko ulit sa inyo. Oh, may 7-Eleven sa tapat, may Family Mart sa tapat. Okay, may Family Mart dyan. Ito 7-Eleven, tapos ito yung paligid nya para hindi kayo maligaw. Second floor, pwede kayo mag-elevator dito, pwede magdanan, pero ayan lang yun. Nakakapagod. Meron pa pala isang hotel, Hub Hotel. So yun lang muna guys, and sana na-enjoy nyo at napagod din kayo sa ginawa natin. Ginawa nating DIY at saka yung parang what are the things that you need to do on your first hour sa Taoyuan International Airport. Gugutom na ako, pero in fairness, ito dinaanan natin, maraming kainan. So yun yung mga itatry natin, pero gusto kong bumalik ng Ximending. Pag babalik ko ng Ximending, dito na tayo dumaan. Dito kasi tayo sa kabilang side dumaan. Dito, wait, pakita ko sa inyo. Yan, dito kasi tayo galing. Mali tayo na nadaanan. Pero kung mas malapit dito, Ximending na yan, dire-diretso lang yan. Guys, that's it. Thank you so much. And syempre, more vlogs, more fun here in Taipei. Alright, so see you guys tomorrow. I hope na enjoy nyo. Syempre, please like this video, subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. You can also follow me on my other social media account. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment, and follow me guys as we discover the world one step at a time. See you tomorrow. Bye bye.